Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Ang Orlando, Florida, ang pinaka-popular na family destination sa buong mundo at #1 tourist destination sa buong Amerika. At ngayong linggo, aalamin natin kung bakit ito dinadagsa ng tao. Pero, kakaibang buka ang ipapakita natin ng Florida. Ano kaya yon? Haha, surprise yan. Exciting to, masaya, iibahin natin. Hindi ko man puntahan ang mga malapantasyang mundo ng mga theme park, maaari ko pa rin sundan ang mga pangarap ko nung ako'y bata pa. Dahil minsan sa aking buhay, ninais kong maging piloto. Ito yung hinahanap ko kanina pa sa Mustang D. Now, ba't ako excited dito? Because si Tom Cruise, I know, meron siyang gantong aeroplano. Gantong-ganto, and he flies it. Maging race car driver. Ito ang buhay ko dito ngayon. Mamimili ako ng sasakyan na gagamitin ko. Pwedeng ito? Ito yung mga napapanood ko lang? This one. Makarating sa kalawakan. Right down the middle. Ayan. All right, nice job. Focus here. Magkaroon ng malawak na taniman. Parang yan din ang gusto ko. Parang ganyan ako, tapos si Andres. Diba? Andres! At ang ultimate dream ko na lumipad sa alapaap. Pero marami pa akong pagdadaanan para makamit lahat ng ito. Mga kapatid, ako po si Aga Mulak. Tumingin ka lang, ang daming pwedeng matuklasan. Mag-iisang Pinoy Explorer. Mula sa Himpapawid, kitang-kita natin ang lawak ng Metro Orlando. Halos 10,400 square kilometers ang kabuuang sukat nito. Kabilang na ang mga lawa, ilog at latian. Konti na lang magkasing laki na ang Metro Orlando at ang Bukidnon na may sukat na 10,498.59 kilometers. This is Disney World, right? Yeah, everything here is Disney. 45 square miles. Wow! Kung may isang bagay na bumago sa ekonomiya, pati na rin sa mukha ng dating Orlando, ito na yon. Dahil nang itayo ni Walt Disney ang Walt Disney World noong 1971, nagkaroon ng population and economic boom sa Metro Orlando. What's it? It's like a theme park there. What's that? Universal Studios. Okay. That's Universal Studios. Parati natin nakikita yan galing sa baba. Ngayon naman, tingnan natin siya galing sa taas. At pagkatapos nga ay sunod-sunod na rin ang pagtatayo ng mga theme park at entertainment attractions dito. Bukod sa pagkakaroon ng pinakamaraming theme parks, ang Orlando rin ang may pinakamaraming hotels sa buong Amerika at pangalawa sa pinakamaraming hotel rooms, second only to Las Vegas. This is the Ritz-Carlton? That's the Ritz-Carlton. Okay, that's a nice hotel. Simula pa lang to ng paglilipot natin dito sa Florida. Abangan nyo, marami pa tayong lilipot dito at tutuklasin. Daytona Beach, 68 miles. Tampa, 58 miles. Disney World, 5 miles. Disney World. Bago nakilala ang Orlando, Florida sa mga naglalakihang mga theme parks, gumawa muna sila ng pangalan sa kanilang mga malalaking rancho at orange farms. Kaya ang first stop muna natin, dito sa Showcase of Citrus. Itinuturing na fruit lovers paradise ng pamilya Arnold ang kanilang malawak na taniman at rancho. Pero unang bubungad sa inyo ang tindahan nila na may iba't ibang produkto na galing din sa kanilang farm. 4 na henerasyon na raw nila itong pinapangalagaan at ipinagmamalaki. At dahil nga proud na proud sila sa kanilang lugar at nais nilang ibahagi ito sa mga tao, welcome ang lahat na mamitas ng mga So prutas. tell me about your farm, Jason. This is the Showcase Citrus. We have 50 varieties of fruit, and we have 2,700 acres. 2,700 acres, huh? Our main varieties are grapefruit,
And we have a big fruit called the pomelo, tangerines, and Pomelo, yes. Tangerines and... navels. We have the yellow navel and the red navel. So let's go. Okay. Bring me around. Galing. Farmer, yan din ang gusto ko. Ganito rin ako. Parang ganyan ako, tapos si Andres. Diba? Andres! No, it's my son's name. Ang mga puno raw ng orange tree ay unang dinala at itinanim sa St. Augustine, Florida, ng grupo ng Spanish explorer na si Ponce de Leon sa pagitan ng 1513 hanggang 1565. Noong 1875, ang Orlando ang naging sentro ng citrus industry kaya kinilala ito bilang Orlando's Golden Era. Pero nang naganap ang Great Freeze o matinding pagyeyelo noong 1894 hanggang 1895, nagsilipat ng operasyon ang mga citrus baron. Pero kahit ilang beses pang nagyelo ang mga puno sa Florida noong 19th at 20th century, hanggang ngayon ay nananatili ito bilang pangunahing producer ng mga citrus fruit. This is the Valencia. Valencia orange. And you can see the little oranges coming on. In about 6 months, they'll be ripe. What about these ones here? That is a ripe fruit. But not a good one now. No. There, yeah. You can see back. This is a good fruit. This is a good one? Yeah. You know how to open it? Yeah, okay, now I know. So just peel it. Yeah. There you go. A lot of citrus acid comes out. Yep. It's not really a peeling fruit. Gotta try this. Direkta, galing sa puno. Oh my God. Oh my God, ako sorry. Sweet. Ingit kayo. Dali ah. It's good, right? You're staring at me. Why, Jason? Good. It's really good. Ang tamis. You know what's tamis? Tamis is sweet. Say tamis. Tamis. No, it's so good. Yeah. Diba, gutom na ako. Sorry, excited lang ako. Just tell me where to stop, Jason. This looks like a good tree. Okay. These to get the Awesome pollen top, up in yeah? the tree. Picker. That was a good shot. I'll try. And Okay. one's down low. We I'll can show you something like this. So I'm doing this here. Okay, wait, huh? That's all. did better than me. Dapat yung sinasama yung ano eh. Ito. Kasi pag ano, minsan nabubutas eh. Tsaka pansin ko, kaya may karton, para sinasakay dito yan. Yan oh, oo. Bawat orange tree ay pwedeng magbunga ng hanggang 100 prutas. At madali lang daw malaman kapag pwede na itong pitasin. When they're like yellow and it might have a little bit of green on top, but that's okay. It doesn't really matter. This one's good, right? Yeah. They will juice it later? Yeah. Okay. Sa lahat ng prutas sa Amerika, oranges ang may pinakamataas na consumption. Noong 2009, ang per person consumption ay umabot ng 34.1 pounds. Ayan, pati direktor ko parang nasabig bigla sa orange. Sa Manila to, pwede bang hand